Okay, welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, pa-subscribe na lang po at paki-hit na lang din po yung notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. At paki-click na rin po yung like button at marami pong salamat sa inyong suporta. So, ngayon, continuation po ito ng ating episode 46. Ito po yung sample na tinatawag po natin na faulty electrical system o faulty wiring system na tinatawag natin. So, hali kayo po at tingnan po natin itong electric meter ng Meralco na nagka-aberya kahapon po. So, sinabi po ng kapatid ko kahapon na itong metro pong ito po nagka-problema. So kung titingnan po natin, ito po ay may sunog. Nasunog po yung kanyang ilalim. So hindi po natin yan nahawakan. Nagawa po na delikado po. Napaka-delikado po yan. Pag hawakan po natin, ito po yung sinasabi ko po sa inyong nasira o nagka-aberya. So nasunog po yan mga kadads. So lumabas na po yung kanyang metal, natunaw po, sobrang init. So dalawa po yan. Hindi ko naman po alam kung bakit po nasunog, pero ang suspect po niyan pag ganyan po yung metro natin nagka-problema. Po pwedeng ito yung pinaka meter base natin nabasa ng ulan o napasok sa katagalan dahil siguro sabihin natin tong more than 20 years na tong metrong to, analog pa ho ito. At isa ring reason pwedeng maluwag yung pagkakakabit ng meter natin doon sa meter base. Kaya yung meter base nasunog po siya. Ayan po kung mapapansin niyo po nabutas siya. So wag na po natin yang hawakan kasi wala po tayong safety gear kung tawagin. Ang ginawa ko, tinawag ko na lang po yung barkada po natin at siya po yung bahalang gumawa kasi nag-work po siya doon talaga sa legit na power company. So para po dito. Hindi ko na po sasabihin kung saan po siya nagtatrabaho, pero legit po siya nagtatrabaho regarding po dito sa mga electrical system natin. So ito po yung tinatawag na service line. So diyan po galing sa Meralco yan. Tapos ito po. Ito yung malaking modification na gagawin para ma-correct po yung electric load natin. So ito yung sa load side, sa taas po yung line side o yung line side natin kung saan galing sa poste ng Meralco. So ang suggestion ngayon nung barkada ko na nag-work nga doon po sa legit electric company na yon ay i-report na lang sa Meralco yung metro na nasira para magawa ng action po ng Meralco. Ngayon, meron naman po ditong spare meter, nakapangalan po sa akin to. Ang gagawin na lang po natin ay possible na ito na lang po yung paggamit ko po. So bakante po yan. So dyan na lang po niya itatap yung nasira na load site sa apartment na po nito para magamit po yung metro. Kasi matagal naman po itong bakante. Hindi naman po yan nagagamit. Pero kung di nagagamit yung metro, wala kayong konsumo, meron pa rin kayong babayaran na 5.65 cents sa Meralco. Kung kahit wala kayong load, hindi nyo nagagamit yung kuryente niyan, may babayaran pa rin kayo sa Meralco na 5 pesos and 65 cents. O sabihin natin 6 pesos kada buwan o kada cut-off ni Meralco. Okay? Okay, balik tayo mga kadads. So yung kaninang wire na pinakita ko sa inyo, dito po magagamit yan. Pasensya na po, medyo maingay sa labas. May mga batang naglalaro. So dito, ito yung
Ito yung meter. Sa ibaba po nito yung ating load side. So, yung makikita nyo po dito, ang tawag po dyan ay gutter box. Gutter box para po doon sa load side. At doon naman po sa taas na gutter box, kung makikita nyo po, yan po yung sa line side ng Meralco. So, kailangan dalawa yung gutter box nyo. Kung ang gagamitan nyo ng meter ay more than 2, pwedeng 3. Kagaya nito, meron tayong ilang meter meron dito. Pasensya na po, medyo nano yung camera kasi wala tayong GoPro eh. Meron po tayong 8 electric meter. Yan po. So, kailangan meron na po kayong gutter box sa load side, sa baba, at sa line side para po doon sa taas. So, yung gagamitin natin itong wiring sa entrada after ni meter yung gauge number 8 na wire. Tapos, maglalagay po tayo dito ng grounding. Required po yun ni Meralco. Kasi kung wala kayong grounding, hindi kakabitan ni Meralco yan. I-reject yung inyong application. Yan. Hindi po yun po pwedeng suhulan. Bawal po yun. Kasi masisita sila pag may nag-inspect na OIC ng kanilang division site. So, kailangan po talaga may grounding po dito. So, ang grounding na po yun ay earth ground. Hindi yun po pwede po yung ibang standard wire tulad ng green. Kasi ang green wire, ginagamit po yun sa appliance ground. Okay? Okay, ano po yung appliance ground? Kung nakakita po kayo ng ref, ng microwave, or sabihin nating kung naman merong grounding yung inyong appliances, ang kulay po nun, standard color po nun ay kulay green. Green po yung wire niya. Kaya iba po yung earth ground, kulay puti po siya. Kapag appliance ground, kulay green. Okay, maliwanag po tayo dyan. At ito naman po yung tinatawag natin na grounding conductor o ground ng poste ng service provider tulad ni Meralco. Ito po yun, yung dilaw na yan, na wag nyo pong hahawakan yan, lalo na doon sa metal part, kasi ito po ay consider as may current carrier o current carrier pa rin to kahit 0 volts po yan. So wag nyo pong hahawakan yan, lalo na kung basa, umuulan, may possibility ma-electrocute po tayo o ma-harm po tayo niyan. So, wag na po nating balaking i-testing kasi delikado po yan. Okay? Kung sinabi ko sa inyo sa episode 46 na kapag tumama yung kidlat sa facility ni Meralco, ang nag-absorb nung voltage at kuryente niyan ay yung ating grounding conductor. Ito po. Kaya kung mapapansin nyo sa grounding conductor, ang una nyo mapapansin dito, yung pinakababa niya ay nagkakaroon po ng discoloration. Ibig pong sabihin yun, nagkakaroon siya ng reaction dahil meron pong kuryente pa rin to kahit 0 volt. Meron pa rin current na lumalabas po dito o napoproduce. Kaya iwasan po natin hawakan yan o talian ng alaga nating hayop tulad ng manok o aso. Wag na wag po nating paglalaroan din yan sa mga bata kasi delikado po yan. Kaya meron po itong tinatawag na fiber insulator. So matibay po yan compare doon sa PVC. Kasi ito kahit maarawan, maulanan, hindi siya basta-basta nasisira. So weatherproof po yan. Okay? So maliwanag po tayo dyan. Okay, welcome back. So medyo putol-putulin ko po to, baka makopyright po tayo. Ito po yung service drop line ng Meralco. Kung mapapansin nyo po, na-discuss ko sa inyo kanina, meron po siyang 3 wires. So yung wires na yan ay meron siyang kanya-kanyang function. So wag nating hawakan, napakadelikado po niyan kung hindi po tayo aware. Ito po yung grounding conductor niya. Gumamit lang po tayo ng
plastic o pen. Ito po yung grounding conductor. Ito po yung line 1 at line 2. Hindi po natin alam kung alin po dyan yung line 1 at line 2. Basta, ito po ay nagke-carry po ng 110 volts sa kabilang linya at sa kabilang linya din ay 110 volts. So, sana nakikita po natin. So, wala po siyang designation kung ano po yung line 1 o line 2. Pero, parehas po yung wire na yan, nagke-carry ng 110 volts. So, pag pinagsama niyo yung line 1 at line 2 na may 110 is 220 volts. At ito naman po yung grounding conductor na yan na nakatap doon sa grounding conductor sa ground o sa floor nung poste. Dito po yun naka-designate. Kaya mahalaga po yung papel nito kung sakaling may excess current o ground faulty. Bahala na po yung si Meralco sa kanyang facility na mag-cut ng power. In some cases, may mga emergency cases tulad ng isang linya ng Meralco na naputol o whatever due to typhoon o calamity. Hindi natin maiwasan yon. So, yun po yung nagtitrigger sa kanilang system para i-cut po yung isang division sa isang area. So, hindi po lahat papatay ng facility ni Meralco kung ano lang po yung may issue kung tawagin. So nabanggit ko sa inyo na napakahalaga ng grounding conductor na yan. So para magamit nyo din ang inyong appliances na may grounding conductor at magamit nyo yung GFCI nyo o kaya yung RCBO, required talaga ni Meralco merong grounding system yung ating linya ng kuryente. So, ito po yon. So, ito, bukas, papaayos natin doon sa kaibigan ko, sa barkada ko, kasi marami itong hindi tama dito sa linya. So, unang-una, medyo may kalumaan na, tapos, mapansin nyo, medyo exposed siya sa something. So, wag na wag kayong hahawak sa metal o anumang conductive tulad ng bakal, kahit non-conductor. Pag umulan at nabasa ito, possible yung kuryente magkaroon ng grounding effect sa mahahawakan o sa malapit dito sa ating power line. So, iwasan po natin. So, yan. So, marami i-correct dyan. So, para i-correct yan, so, naghanda ako ng rubber tape para po dyan balutan. Kung sakaling kailangan balutan, ito po yung rubber tape. So, bago balutan ng electrical tape, kailangan lagyan nyo muna ng rubber tape yung inyong linya. So, dito, mapapansin natin, hindi ginamitan ng rubber tape to. At dapat ito ay naka-tilt pataas. So mali po yung pag-wiring ng ganito. Hindi po natin alam kung bakit nila ginawang ganyan, pero make sure kapag i-wiring ito, nasaan yung ating pentel pen. So dapat po ito ay naka-tilt pataas. Huwag po nating pababayaan yan na naka-tilt pababa, kasi papasukan po yan ng tubig. Kapag umulan, magkokos yun ng corrosion at magkakaroon kayo ng ma-encounter nyo yung fluctuating ng inyong kuryente, patay sindi, o minsan humihina yung kuryente nyo o minsan lumalakas. So wag pong paganyan. So dapat ititilt po natin yan pataas. Okay? So maliwanag po tayo doon. So hindi ko pwedeng hawakan kasi wala po tayong safety gloves. Hindi ko po nadala. So kailangan nakatilt po yan pataas. So tulad po nito, bawal po yung nakailalim kasi magkakaroon ng corrosion yan pag nabasa ng ulan. Ulan arawin, yung loob nito kakalawangin, magkakaroon ng chemical change at yun ang magiging cause ng inyong pagbaba at minsan paghina ng kuryente. Yung normal, bababa yung kuryente, lalakas, ganun. So, yun po yung kadalasang cause. Kaya minsan nagkakaroon ng faulty electrical wiring minsan sa loob ng bahay o sa loob ng isang building. So,
Maraming i-consider dito na ayusin, pero ang pinaka-function muna maayos yung nasa baba. Etong nasa baba po ng floor na to, yung sa apartment po na to, wala po sila ngayong kuryente. So nakikikabit lang sila o yung nangungupahan dito sa baba nito sa kapitbahay. So ang sinuggest niya gagamit siya ng extension wire. Pero hindi po basta-basta extension wire. So nabanggit ko po sa inyo kanina, kung gagamit kayo ng extension wire, dapat gumamit kayo ng makapal yung kanyang AWG. So at least yung extension wire ay gauge 14 pataas. Pwedeng 12, mas maganda po yun. Kung merong 10, mas okay po yun. Pero kadalasan sa mga power extension line na ginagawa natin ay gauge 14, minsan 16. So, wag po tayong gagamit ng mas mababa sa 14. Kung sudden emergency, kailangan nyo mag-tap sa kapitbahay ng kuryente at isasaksak nyo doon ng ref nyo, ang ilaw nyo, magiinit po yung wire. So, pwede po maging cause yun ng sunog. Okay? Doon sa mga gumagamit ng mga prefabricated na extension wire na nabibili, so dapat tingnan nyo yung AWG o yung wire gauge doon sa label ng box ng inyong extension wire. Huwag na huwag kayong gagamit niyan o gagamitin sa mga high load o high current o tinatawag natin mga resistive load or inductive load. So ano ba yung mga inductive load? Ang inductive load may kinalaman sa mga motors, aircon, washing machine, dryer, yan po. Yan ang mga inductive load. Maliban nga lang sa electric fan na hindi naman gano'ng kalakasan ng konsumo ng kuryente. Okay, o wattage. So, okay, maliwanag po tayo dyan. So, mag-ingat po tayo sa mga prefabricated extension wire. So, kung gusto nyo makasigurado na makapal yung wiring niya, check nyo sa label kung gauge number 14 yan, pataas. Pag sinabing 14, pwedeng 12, pwedeng 10, pero usually 14 at 12 ang pwede na. Kung meron kayong 16, alanganin po yun. Kung gagamitin nyo sa washing machine, hindi po siya po pwede. Ngayon, ano mangyayari kapag ginamit nyo yung extension wire na yun sa aircon? Ang unang-una, mapapansin nyo yung wire umiinit hanggang lumambot yan, hanggang magkaroon ng discoloration, pwedeng matunaw until masunog. So, iwas po tayo sa ganong klaseng mga extension kapag mga high load ang ating gagamitan. Okay? Isa nga pala hong advice natin, so minsan kasi napapansin nyo maraming halaman dito sa lugar namin, maraming puno. Tanim po yan ng inang ko, ng nanay ko. So yan po yung mga puno ng mangga. So marami po yan. Kapag may nagpupunta po ditong mga delivery online, napapansin nila ang landmark nito, maraming puno. So kung meron kayong puno, maganda po yan sa inyong kapaligiran, lalo na sa inyong bahay. At kung meron kayong halaman na tinatawag na welcome plant tulad po nito, ito po natin yung welcome plant. Ito po yung welcome plant na tinatawag. So mas maganda kung itatanim nyo to sa medyo lilim na area, sa shaded area, kasi pag masyadong maaraw, medyo naninilaw po yung dulo niyan. So ito kasi meron siyang taglay na toxin o lason. So wag nyong hahawakan yan ng may sugat yung kamay nyo. At isang dahilan yan, ito yung halaman na meron siyang antivirus capability o antivirus features. So parang software siya. So mas maganda kung meron kayong welcome plant, ilagay nyo sa entrada ng inyong pintuan o malapit sa pintuan o sa bintana. Kasi itong halaman na to, hindi naman ako expert o scientist sa pag-explain nito. Pero itong mga dahon nito, pati yung kanyang katawan, na once na nakasense siya ng viral possibility na makapasok sa inyong
bahayan, sa loob ng inyong bakuran, hinahadlangan niya yon. Kaya siguro bihira kami magkasakit dahil meron kaming welcome plan sa harapan ng bahay. So ibig sabihin, kung merong disease carrier na pwedeng pumasok, dala ng hayop o something else, ay maganda tong pangharang sa inyong bahay. So yun lang po yung tip natin sa araw na ito sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. Siguro pag ako ay nakaipon, makakabili na tayo ng GoPro at magiging stable na yung ating kuha ng ating video. Salamat po kay Boss Kabakal sa comment nyo po doon sa ating episode 44. So sisikapin po natin na maging maayos yung ating mga video sa mga susunod. At ingat po sa inyo, Sir Kabakal, maraming salamat. At full support po ang ating YouTube channel na Nate Vlog TV sa JP Muscle ni Sir Kabakal. So ingat po kayo. Salamat po. At hanggang dito na lang po yung ating video. Abangan nyo na lang po yung susunod nating i-upload. At ingat po kayo palagi. At God bless.